Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibit pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan talakayin, pag-usapan upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sipin pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Ben Paipon here, inviting you now to join us in our program, Your Honor, please. Alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Ariglado. Okay? Monday to Friday po ito. And ngayon po July 12, Monday. Mabilis talaga ng panahon, ano po? 12 na po ng buwan ng Hulyo. Wala pa rin tayong pera? Wala pa. Gandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Ito na po yung ating Your Honor, please. And samahan po ninyo ako dito sapagkat
meron tayong dalawang issues na mabibigat ko ngayon na pag-uusapan. Ang una po may kaugnayan sa expose. Hindi na siguro expose ito pero talagang matindi po itong pagbubunyag na ginawa ng isang former ambassador to former Department of Foreign Affairs Secretary. Mataas ang katungkulan nito sa ating pamahalaan ng panahon ni Pangulong Noynoy Aquino. Department of Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Alam po ninyo mga kabayan, ang pagbubunyag ng dating Foreign Affairs Secretary ay napakatindi sapagkat ang sabi po niya, China interfered, nakialam sa ating 2016 presidential elections to get President Rodrigo Roa Duterte elected. Hindi na po pangkaraniwan ito, mga kababayan. At binanggit po ni Del Rosario ang paratang na ito sa isang online forum sa anibersaryo, ikalimang taong anibersaryo ng ating pagkapanalo sa Arbitral Tribunal sa The Hague. Okay? So we are now celebrating the 5th anniversary of our victory over the West Philippine Sea laban sa China. Dito po, binanggit ni Del Rosario ang kanyang paratang that China interfered in the 2016 presidential election at sinugurado na ang panalo ni Pangulong Rodrigo Duterte as President of the Republic of the Philippines. Kung ano man po ang batayan o source ni Del Rosario, siya lamang po ang nakakaalam niyan. Pero there are circumstantial evidence na tumutugma ho dito Kasi itong 2018, May 15, 2018, hindi ko alam kung bakit si Xi Jinping, Pangulo po ng Republika ng China, ay nagdeklara daw po ayon kay Pangulong Duterte, na nanunumpa si Xi Jinping na bibigyan niya ng proteksyon ang Pangulong Duterte from whoever would be thinking of dethroning or removing him from office. Ayan. Talagang meron yatang naging ugnayan itong dalawang Pangulo, Pangulong Rodrigo Duterte at Xi Jinping ng China. Ang sabi po ni Xi Jinping, proteksyonan kita sa sino mang kaaway mo. Hindi nga lang po niya masabi, binigyan ka na namin ng tulong ng presidential election. Ikaw ang ipinanalo namin. Short of saying that. Bilang tugon naman ho ng Pangulong Duterte, ito Duterte expressed his undying love for the Chinese president. Short of saying, mahal na mahal kita. But why should a president do that? Grabe talaga ito, mga kababayan. Ito hindi gawa-gawa. Ito po ay recorded, sa kanyang pagdalaw sa China, sa kanyang pakikipag-usap kay Xi Jinping, ito namutawi sa kanilang mga labi. Hindi ko nga alam kung sino sa kanila Sino kaya? Sino kaya sa dalawang ere? Pero matindi po itong paratang mga kababayan. That China interfered in our
presidential elections in 2016 that catapulted Mr. Rodrigo to the presidency. Our elections, malapit na ho, just round the corner. And the relationship between China and the Philippines is not going any, yung mag-sour. Hindi ho eh. Lalong umiigting ang love relationship between the two leaders. Umiigting po. Tumitindi ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Katunayan, tignan ho ninyo, dumadami po ang war vessels ng China sa West Philippine Sea. Wala na ho yata makakapigil ho dito, mga kababayan. And you know what? Meron pong tumitingin sa ibabaw, sa kalangitan, through satellite, nakikita po nila ang mga barko ng incheck dyan sa West Philippine Sea. Anong sabi po ng mga satellite images nito? That China, pasensya na ho sa mga kumakain wag muna kayo susubo. China is nagtatapon ho ang China ng waste, human waste, dyan sa West Philippine Sea. Kitang-kita ito sa satellite images. Ito ang report na natatanggap po natin. Anong ibig sabihin nito, mga kababayan? Nawala na talagang paggalang ang China sa atin? China only respects the President Rodrigo Roa Duterte, because Duterte has expressed his undying love for the Chinese president. Wow, how about that, mga kababayan? Malapit na ho ang eleksyon na naman natin at kakandidato uli ang Pangulong Duterte. Saan kaya mapupunta ang bansang China ho dito? Alright, magandang gabi muna sa mga listeners na po natin. Dumadami na po eh. Marilyn Macasukol, Onyate, and Eden Pedralves are watching with you now. Eden Pedralves, my classmate, good evening, Idol Ben. Josephine Roquero, good evening, Sir Ben Paipon and Miss Universe. And Your Honor, please keep safe and take care of your health. Blessed Monday. God bless and God first. Thank you very much, Ma'am Josephine. J. Castillejos Cadarao. Good evening po. Magandang gabi din, Jay. Watching now. Ang sarap isayaw yung music mo, sir. Salamat po. Jomar Maymar is watching. Good evening po, Sir Ben. Olive Patches. Good evening po, sir. And to all viewers, good evening. Good evening po. Share done na po. Sabi ni Marilyn Macasukol Onyate. If M. Ramos is now with us, good evening po, Sir Ben Paipon and Miss Universe. Nagmamahalan yung dalawang presidente natin, Eve M. Ramos. Matindi ang kanilang pagmamahalan. Hindi ko alam kailan kaya ikakasal itong dalawang ire. Pwede na po ang same-sex marriage. Linrena Glomar. Magandang gabi po, Sir Ben Paipon. Double love po yun. Annalie Candeza. Good evening, mga ka-Ben Paipon. Annalie Candeza. Santa Katabay. Naimbag nga rabii, Sir Ben. Naimbag nga rabii yung met apo. Kastamat apo. Good evening. Ben Padla. Hello, good evening. Tokayo, magandang gabi sa iyo. Angel's Eye, matagal ko nang namimiss ito, si Ma'am Angel's Eye. Good evening, Your Honor, please, and Miss Universe. Angel's Eye, good evening. Namimiss ka na namin, Lillian Gabriel, a blessed Monday po, Tata Ben Paipon and Miss Universe. Stay safe and healthy. More power to you. Your Honor, please. God bless us all. God first. Done sharing na po. Ayan. Thank you very much, Ma'am Lillian. Josephine Roquero, ibig sabihin, sir,
may kinalaman ang China sa pagkapanalo ni Pangulong Duterte sa kanyang pagkapresidente. Yan, Josephine Joe, ang sinasabi ni former Department of Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Hindi ko po sinabi yan. Ang sabi po ni former Secretary ng Foreign Affairs Albert Del Rosario, China interfered in the 2016 presidential elections to get President Rodrigo Roa Duterte elected. Ayan. Yan ang sinabi ni former Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Okay? Annalie Candeza, hello to God's angels. Ate Lilian Gabriel, Mami Rabiana Naya, Pretty Susana Odin. Wow, talaga naman. Tatlong love affair ito. Good evening. Eve M. Ramos. Okay, good evening, Eve. Ang sarap ng pagmamahalan ng dalawang presidente, ano ha? Annalie Candesa, hinayaan na lang babuyin ang teritoryo ng Pilipinas. Naku po, alam po ninyo talaga, ito ho ang nakikita ng satellite image na pinadala dito sa atin. Ho? Makikita po nyo sa Google. I-Google po ninyo mga kababayan para maniwala ho kayo. Hindi naman si Tata Ben ang nagpa-fabricate ng mga balita. Baka sabihin nyo, fake news ito. Oh? Alangan naman po ng mga satellite images coming from the United States. Nagmo-monitor sila dito sa West Philippine Sea. Magpa-fabricate po sila. Hindi po pwede ho yan. Magagalit ang China. Tignan niyo ang China, hindi po kumikibo. Bakit? Alam po nilang totoo eh. Nagtatapon po sila ng human waste sa West Philippine Sea. Can you imagine that? Ang sabi sa satellite image, doon sa Google, ang sabi ho, pagka ang barko ng China lumipat sa isang area, ibig sabihin, punong-puno na siguro. Makikita po ninyo, lulutang daw ho. Ako, ayaw ko nang banggitin ho eh. Pero ganyan kababoy ang mga komunistang incheck. Mga kababayan. Ganyan kababoy. Yan naman po ang mahal na mahal ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko maintindihan ito. Ano bang pinakain ng mga incheck, komunistang incheck sa ating Pangulo na pumapayag po siyang babuyin ang ating teritoryo, mga kababayan? Good evening po kina Sharon ni Glo ng City Hall. Glo, magandang gabi sa iyong dalawa na kasama dyan sa office mo. Si Sharon at saka si Karen ba yung isa? Naiwaglit ko po yata yung listahan na ibinigay sa akin. Baka nakikinig ka. Glo, send mo nga dito sa cellphone ko ang pangalan ng dalawang kasama mo dyan sa tanggapan mo para mabati natin ng todo-todo. Okay? Glo, good evening. And ganun din po, magandang gabi sa mga sumusunod. Olive Patches, paano yan sila na lang dalawa ang nagkakaintindihan? Kawawa naman ang mga mamamayan ng Pilipinas. Tapunan na lang tayo ng human waste. Basura na lang tayo sa mga taga-China. Grabe na talaga ito, no? Hindi ko maintindihan ito. But this is fact. This is the revelation of reports coming from other countries which have, nagmamalasakit po sa Pilipinas. Alam po ba ninyo ngayon na tayo po ay nagsa-celebrate ng 5th year ng ating anibersaryo sa pagkapanalo natin sa West Philippine Sea, sa The Hague. Alam po ninyo, ang kumakampi po sa atin, hindi lamang po Amerika. Germany, Japan, Canada, Australia, European countries.
Alam po ninyo kung ang mga bansang ito ang sumusuporta sa atin, nasa tama po tayo. At wag na po tayo matakot kanino man sapagkat ito po yung protector na natin eh. Sapagkat kaalyado ito ng Amerika. Ang Amerika naman, meron tayong kasunduan with the United States. We have a mutual defense treaty. And that treaty says the Americans will defend us if there is any attack coming from China. O, kita ninyo yun. Matatakot pa ba tayo dito? Siyempre, matatakot mag-umpisa ang China. Unfortunately, they are already inside our territory, ho, mga kababayan. At naghahasik pa ng dumi nila sa karagatan ho natin. Kanya, pantakin ho ninyo yan. Pinapayagan ho ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano man ang sabihin po ng spokesman ng Pangulong Duterte, wala na. Nako, nadinig ko yung sinabi, yung statement ni Mr. Harry Roque ho, sa paratang ni Alberto Rosario. Parang siya na po ang presidente ho. Naaawa po ako sa ating presidente. Baka pinalitan na po siya ni Mr. Roque. Ha? Siya na nagsasalita for the president talaga naman. Oh? Sarili na yata niyang opinion yung sinasabi ho niya. Nakakaawa naman ho, mga kababayan. He is first to mouth something that is not his. Oh? Grabe na talaga. Kahihiyan itong inaabot ni Mr. Roque. Paano yan? Sila na lang dalawa nagkakaintindihan. Oh? Sabi ni Olive Patches, kawawa naman ang mga mamayan ng Pilipinas. Tapunan na lang tayo ng human waste. Basura na lang tayo sa mga taga-China. Hindi lamang taga-China. Komunistang inchik ang mga ito, mga kababayan. Mercy Ong is watching. Ma'am Mercy, magandang gabi po. Ramon Mendoza is watching. Good evening, ma'am. Ay, sir. Good evening, Sir Ben. Sabi ni Mr. Mon Mendoza. Kaya, sabi ni Josephine, kaya siya tatakbo uli pag Vice President kasi hindi niya maiwan ang mga project niya na mga link bridges ng Cavite to Naik na pinamamahalaan ni Mark Villar at bridge ng Cotabato at Cebu at sa ibang probinsya. Marami po siyang sinimulan, ha? Marami siyang sinimulan mga projects. Sana hoy matapos naman po ang lahat yan, mga yan, ha? Okay? Alright. Sandali lang. Yes, sir. Makikita talaga sa Google. Lahat yan, sabi ni Josephine Roquero. Angelica Paz, good evening. Good evening and blessed week ahead po, Sir Ben Paipon. Your Honor, please, Madam Lynn, Miss Universe, at sa buong BSC family. May binago na po natin yung hindi na po BSCC, kundi BSC na lamang. Kasi yung broad streamcast communicators ay may pagbabago ng konti. Yung streamcast has become one word. Okay? Streamcast, parang broadcast. Okay? So, ang pagbigkaso natin broad streamcast communicators. BSC. Okay? BSC. Mas maiklingan naman. Mas madaling matandaan. More power. God bless. And keep safe always. Okay? Makikita talaga sa Google. Lahat yan, sabi ni Joe Roquero. Eve Ramos, wala na talagang magawang solusyon ang ating gobyerno sa pandemic. Pati adobo at panlasa ng Pinoy, minamanduhan ng DTI. Pag-uusapan mo natin ito, Eve. Alam ko, cook ka dyan eh. Masarap ang mga niluluto mo dyan eh. Bakit hindi nila solusyonan ang mga presyo ng pangunahing bilihin at huwag ang kusina ni Juan de la Cruz? Well noted, ha? If
Ang ganda ng comment mo. Actually, this is one of the issues na gusto ko sanang pag-usapan ho natin. Bakit naman po pati adobo pinakikialaman no talaga? Ang adobo po ba galing dito sa Pilipinas talaga? Is that an original recipe from the Philippines? Alam po ninyo, pagka ako ang nag-adobo, walang sabaw. Walang, anong tawag doon? Yung, ah, ano yung sa chicken na galing sa ano? Gravy? wala akong ganun. Tuyo. Yung adobo ng Ilocano. Ilocano adobo po ito. Pero napakasarap. Maanghang-anghang, may garlics, at siyempre, ang pinakasabaw nun yung mantika, pero tatanggalin mo rin, ihiwalay mo rin. Pagkatapos yung hindi mo mauubos, talagang napakasarap babalik-balikan. Okay? At hindi po masisira sa loob po ng isang buwan. Okay? Yan po ang adobong Ilocano. I do not know if Eve has tasted this already or cooked an Ilocano adobo. I wish one of these days magluluto-lutoon tayo. Yung mga magkakaibigan, magkakaugnay-ugnay dito sa ating programa. Siguro maggawa nga tayo ng isang okasyon where we should be yung magpaparty-party tayo at tayo mismo magluto-luto ng kakainin natin. That would be a nice affair, no? For members of the BSC family, magluto tayo ng ating sariling kakainin at magkukwento-kwentuhan tayo. I hope that will happen. I hope that will happen sana sooner than later. Amando Buddy Badillo. Di ba, Padre, nagluluto ka rin? Ha? Buddy, good evening. Sana Liv Lizelle. Magandang gabi po, Sir Ben Paipon, Your Honor, please. And Miss Universe, stay safe and healthy. Good evening, Tata Ben, sabi ni Paddy. Kaya pala maraming nahuhuling isda at masarap lintik na mga incheck na yan. Really, mga kababayan. Binababoy nila talaga ang ating teritoryo. Hindi lamang po yun, marami na pong parte ng ilalim ng dagat nasisira na po ang corals. Nasisira na talaga. Can you imagine 236, 238 warships in the West Philippine Sea? Hindi na po nababawasan, Mr. President. Why is this so? Ito po ba ang patunay ng inyong pagmamahalan ni Xi Jinping? Come on, Mr. President. Do you love Mr. Xi Jinping more than the Filipino people? Sabi mo, mahal ko ang aking mga kapwa Pilipino. Mahal ko ang aking mga sundalo. Mahal ko ang aking mga pulis. Pero mas mahal mo ang mga inchik na komunista na nagtatapon ng basura, human waste, sa ating teritoryo dyan sa West Philippines. Maaatim po ninyo yan, Mr. President. Ito po hindi fake news ito . Hindi po paninira ito sa inyo, Mr. President. Ito po'y totoong nakikita sa himpapawid. Satellite images brought down to the ground para makita natin ginagawa ito ng mga komunistang incheck dyan po sa West Philippine Sea. Ang dami na natin kakampi, hindi pa tayo gumalaw, hindi pa tayo kumilos. Kaya lang naman siguro hindi po maipatutupad pa yan yung victory natin sa arbitral tribunal dahil hindi tayo humihingi ng saklolo . Pero tingnan ho ninyo, mga kaalyado na po natin ang nagsasalita, we will protect you. Pero hindi naman tayo humihingi ng tulong sa kanila. Sabi nga ni Buddy, lintik na mga incheck na yan. With due respect to the people, to the good Chinese people in the country today. Lita Real, good evening, Tata Ben.
Good evening. Good evening po, Kuya Ben. Madam Lynn, ingat po kayo. Sabi ni Ma'am Mercy, Armando Dungo, isaba na rin ang dinuguan at lechon sa pag-standard. Mas marami, mas masaya. Di ba, Secretary Lopez? Uy, merong bagong itsura ng lechon. Hindi ko alam kung saan yun. ginawang kulay ng tigre. Oh, yung lechon. Meron pong lechon na berde-berde ang kulay. Diyos ko po, hindi ko makakain siguro yan. Iba talaga ang kulay. Meron naman polka dots. Ha? Ano ba ito? Bahala ho kayo mga kababayan. Huwag lang ho magtapon ng human waste sa dagat ho natin. Huh? Kayo ang bahala. Pagkain ho natin yan eh. Pero alam niyo itong adobo na ito, hindi ko alam kung talagang original Filipino dish ho ito eh. I don't know. If meron ka bang balita ho dyan, kung ito Filipino dish talaga, tayo talaga ang pinagmulan ng pagluluto nito. Baka si Andy Lawson, who is also good cook eh. Andy, meron ka bang alam na itong adobo ay talagang solid Filipino dish? At tayo po ba ang nagpasibuno ito sa buong mundo? Kanino kaya ang pinagmulan nito? Itong adobong ito. Yung lechon. Pilipino din po ba ito? Baka mamaya baguhin natin ang nasa magalit pa po yung pinagmulan ng recipe na ito. Panginoon ko po. Wala na ba tayong ibang magawa? Alam po ninyo mga kababayan, may iba lamang ho ako ng konti. Itong obserbasyon ko lamang ho. Kasi kamakailan, kahapon po yata yun, nung isang araw pa. Pinayagan na po eh. Yung mga bata, 5 years old. 5 years old pa lamang, pinayagan na makalabas. Pwede nang pumunta sa mga, hindi naman sa mga malls, no? Pero pwede na sa labas mismo. Mamamasyal. Pero saan ba pupunta yung mga magulang with their children kung hindi sa mga parke-parke? Eto nga, nasa video na kanina ho, mga kababayan. Mga bata, mga magulang, wala nang face mask. Luneta ho yata yun eh. Oh? Kadami-dami po nila. Nagkukumpulan na ho, mga kababayan. As if there is no more virus in the country today. And then you hear the MMDA calling out. Sabi po ng MMDA, dahil po sa matinding traffic, ibabalik na ho natin ang number coding. Ibig sabihin, everybody is out in the open already. What with this traffic talaga, mga kababayan? Ibig sabihin, punong-puno ng mga kalsada na ho natin, halos wala ng paggala-galawan ng mga sasakyan. Ibig sabihin, nasa labas na po ang tao. So what? Meron po bang virus po, mga kababayan? Yan lang, hindi ko maintindihan ngayon. Pero, puro restriction pa rin ang nadidinig mo natin dito. Ano bang nangyayari? Nasa parke na ho, ang mga kabataan ho natin. Pero bakit nanguhulit po sa mga restaurant? Dalawa po ang pinasarado ng, ewan ko ba kung sino, mga pulis. Yung licensing division ng Quezon City. Pinasarado nila yung dalawang restaurant dito, resto bars, sa Quezon City for violating health protocols. Pero akala ko, nagbubukas na tayo ng ekonomiya. Lang niya talaga. Ano ba talaga ang totoo dito, Mr. Duque, sir? Ano bang totoo dito? Sino bang captain ng IATF? Di ba si Mr. Rodrigo Duterte? Kalimutan na muna yun. Utusan na lamang po sana natin. Pag-iusapan natin ng ating Pangulo,
Sitahin naman yung mga inchik na nagtatapon ng human waste dyan sa West Philippine Sea. I think that's a more yung bang importanteng gawain ho yan para yung mga mangingisda ho natin, hindi naman sila makakahuli ng mga sus Mariano Garapon. Tapos tayo kakain. Huh? Ay, alang yung buhay nito. Armando Dungo, ang sabi po niya, isama na rin ang mga dinuguan at lechon sa mga standard. Mas marami, mas masaya. Di ba, Secretary Lopez? Walang yan talaga. Ano bang nangyayari sa buhay po natin? Eve M. Ramos, maraming klase ang adobo Sir Ben. Nung araw pa, ang mga kanununuan natin, may puting adobo pa tayo. Anong standard adobo ang sinasabi ng DTI? O yan ha? Yan si Eve Ramos. Ay, puting adobo, hindi ko inabot ito, Eve. Ha? Eve, hindi ko na inabot ito. Siguro sa katandaan. Pero, tell me about this adobo na ito. Pero, sa totoo lamang ho mga kaibigan, kung hindi galing sa atin ang recipe, yung adobo mismo, kung nanggaling sa ibang bansa, do we have the right to change? Ito na lamang ho siguro. Marami ng putahe ang natitikman ho natin sa lutong adobo. Merong lutong Bisaya, merong lutong Bicol, kasi meron pong meron pong yung coconut milk, di ba? Gata. Nilalagyan ho nila ng gata. Pati ba namang kilawin, nilalagyan ng gata. Ito si Mr. Andy Lawson, gustong-gusto niya yung kilawin. Yung kilawin na isda, na may gata. Naku. Pero that is the ingenuity of the Filipino. O talagang mahilig sa maraming lasa ang mga Pilipino. Pero yung adobo, bakit pakikialaman nun natin yung adobo, ha? Anyway, Annalie Gandesa, sana matikman namin adobo na luto mo, tatabin. Okay? Sarap niyan. Ilocano din ang mahal kong asawa, tatabin. Oh, really? Nagluto na ba siya ng Annalie? Nagluto na ba siya ng adobong Ilocano? So, pasubukan mo sa kanya kung marunong siya magluto. Pasubukan mong magluto ng adobo mismo, baboy adobong baboy. Walang gravy, walang sabaw. Okay? Magaling magluto ng pulutan niya. Hindi naman niluluto yung pulutan, ikaw naman . Okay? Maliban lang kung kilawing kambing. Pero hindi naman niluluto. Sinusunog yung balat ng kambing. Okay? Pagka naluto rin. Anyway, nasunog yung balat ng kambing. Iyon, hinihiwa-hiwa na. Pagkatapos yan na. Bilalagyan na ng suka, sibuyas, and so on and so forth. Sili. Ayan. Mamulutan na siya. Ganyan talaga ang mga Ilocano. Talaga. Annalie. Hindi ko alam. Mister mo pala. Katulad ko rin na talagang genuine Ilocano. Okay, welcome to the club. Patas Balita is watching. Patas, good evening. Eve M. Ramos, ang solusyon nila, ang presyo ng baboy at manok. Ang solusyonan nila, ang presyo ng baboy at manok. At huwag ang pagluto ng adobo. Totoo naman alam ba ninyo mga kababayan, hindi lang natin pinupuna. Pero napakataas na po ang baboy. Magkano ang baboy sa palengke? 400? 400. Matakinunan nyo yan. Despite the fact na meron pong imported meat products na reduced po ang tinatawag na taripa po sa Bureau of Customs. Okay? Binawasan Laki ang binawas dyan. Pero bakit hindi rin po bumababa
ang presyo ng karne. Samantalang sabi ng gobyerno, bawasan nun natin ang taripa para hindi tumaas ang presyo ng baboy. Eh bakit tumataas Mr. William Dar? Oh, dapat ito talaga tanggalin na sa pwesto eh. Pagkasama sila si Mr. Duque dahil walang nagagawa talaga eh na matino para sa ating bayan. Baboy, manok. Magkano manok? 400, magkano? 150. Kita ninyo. Bibili ka ng lutong manok sa karinderya. 50 pesos. 2 piraso na lang. Maliliit pa. Isang hiwa ng sayote. Isang dahon ng pechay. Ganyan ho katindi ang buhay mo natin ngayon mga kababayan. Ganyan talaga katindi ang buhay po natin. Hindi nakikita ng gobyerno natin ito. Ang kanilang pinagkakabalahan, yung lutong adobo. Hindi nila nakikita. Naghihirap na po yung mga mamamayan. Ang totoo niyan bibihira na po yung nagluluto talaga. Bibihira na. At hindi na po kumakain ng 3 beses isang araw. Minsan na lamang ho. Magkakanin. Yung iba, tinatinapay na lang. Pamiryang-merienda na lang. Ganon po ang Pinoy ngayon, mga kababayan. Because of this pandemic. Pero ang gobyerno ho natin, tahimik ho eh. Bakit? Busog sila eh. Bakit ho? Yung buhaya ho, pagkabusog na busog, tahimik na tahimik po yung buhaya ho, mga kababayan. Hindi po kumikibo. Hindi po nanghaharas. Ganyan din po ang mga government officials natin. Busog na busog po sila. Kaya wala silang kakibok-kibok. Tignan ho ninyo. Ay, nako talaga. Sa halip na solusyonan nila yung presyo ng baboy, presyo ng manok, pinagdidiskitahan nila yung recipe ng adobo. Andy Lauzon, nandyan na ho sa Tacloban po ito. Nanunood na ho sa atin. At we would like to greet relatives of Mr. Andy Lauzon dyan sa Tacloban ho ngayon. At sana mag-e-enjoy ka sa piling ng iyong mga magulang at mga kamag-anak, friends and relatives. Angelica Paz, the word adobo is derived from the Spanish word adobar, okay? Which means marinate, or pickling sauce. Pickling sauce. The existence of the tangy dish was first recorded in 1613 by the Spaniard Pedro de San Buenaventura. Ito na yung gustong-gusto natin na mangyari ho eh. Di ba? Okay, first recorded in 1613 by the Spaniard Pedro de Buenaventura in the dictionary. He was compiling. Buenaventura listed the tart of viand as adobo de los naturales. Adobo de los naturales for its similarity to Spanish and Mexican dishes that went by the same name. Source, Pepper PH po Serben. Ay, salamat, Angelica. Thank you very much. In other words, hindi talaga atin original adobo. When the Spaniards came to the Philippines, they brought with them dishes, education, religion, spices, and so on and so forth. Ang dami po nilang dala-dala ho dito. Paano ngayon kung babaguhin natin itong adobo ng Pilipinas? Gagawin natin daw standard dito. Ano kayang sasabihin ni Mr. Buenaventura? Anyway,
dead men tell no lies. tell no lies. Wala na ho ito si Mr. Buenaventura, di ba? Angelica, wala na ho si San Buenaventura. Patay na ho ito eh. 1613, hindi na makakapagsalita ho ito. Pero, if adobo came from the Spaniards, baka sila ho ang merong say kung magbabago po ang adobo. But sa akin ho, mga kabayan, wag na po ninyong i-standardize ho yan. As in, so many dishes ho, ang dami naman pong kaldereta, ang dami pong, meron pong maanghang, meron pong hindi maanghang, meron pong saucy talaga. Napakasarap po, pero meron naman pong hindi ganong masarap. Hayaan na lamang ho ninyo. Ang pakialaman po sana ninyo, yung presyo ng gulay na lang. Presyo ng karne, presyo ng isda. Sobra na ho dito. Pagkatapos, makakakain pa tayo ng isda. Ang kinain, human waste. Galing po sa West Philippine Sea. Anak ng baka ho, mga kapitbahay. Grabe na ho ito. Alright, thank you very much, Ma'am Angelica Paz. That's wonderful. Maraming salamat sa research work na ginawa mo. I've been asking for the source of this adobo. Hindi ko na nagawa kanina kasi iba po yung nire-research po nating issues dito sa ating programa po ngayon. Sana ho yung ganyan, yung bang, if you want to talk about a particular issue, just bring it out, no? Ilatag ho ninyo dito sa atin. I-comment ho ninyo sa ating Facebook Live ho, mga kabayan. And let us discuss these issues together. Tayo ho, pag-uusapan ho natin. Hindi naman tayo nag-aaway, di ba? wala naman ho tayong kaaway. Maganda nga ho yun, nag-uusap-usap po tayo, kapwa Pilipino. O tingnan ho ninyo, si Mr. Melito Rodelio Militante, nandito na rin po at nakikisali na rin. Buenas noches, señoras y señores, que Diyos nos bendiga siempre. Ayan. Espanyol. Tama-tama ho yung adobong Espanyol ni Angelica Paz. Ravenna Naya is watching. Oy, nagising na po si Ma'am Ravenna. Good evening po, Ma'am Ravenna. How are you? Joya Jarkio. Good evening po, sabi niya. Joya. Oya. Alright? Anali Gandesa. Basta't Pilipino, pinakamasarap magluto ng adobo. Dami talagang recipe ng adobo ho. Pero ako, I still believe that the Filipino o Ilocano dish is the best. Bakit ba? Ilocano ako eh. Mercedes song. Meron adobo, meron itlog, meron patatas at carrots. Ayan. Si Ma'am Mercy na. Romy Caltuason is watching. Romy, anong recipe ng adobo mo, Padre? Lita Real, adobo na may egg at isdang daing tatabin. Sarap po. Ano yun? Ano, Lita? Adobo na may egg at isdang daing magkasabay, niluluto together. Sabagay, masarap po yun. Yung may adobo ka, pagkatapos meron on the side, daing, pangontra ho eh. Maganda ho yun. Maganda yung pangontra, yung lasa. Yung mantika. Ayos ho yan, Lita. Pero hindi ko pa nasubukan yung pinaghalo mo, yung isdang daing at saka yung adobo. Someday siguro, I'll try that, Ravenna Naya, good evening, Your Honor. Miss Universe, good evening po. Ayan, good evening, Ma'am Ravenna. Tata Ping, Rufino Pablo is watching. Hindi ko na nadidinig pagko-comment si Tata Ping. Rufino Pablo, sir, good evening. Sanelive Lizelle, masarap po yung adobo na puti. More calamansi, bawang. Really? Ganon? Anong puti? Puting, baka puting manok. Kasi may puting manok eh. Pero yung adobo, alam ko yung masarap talaga baboy. Baboy na adobo. Okay? Ravenna Naya, God's Angels, good evening. Annalie Gandesa, yes, tatabin. Adobong baboy na walang sabaw. Ganon din ang dinuguan pork. Yes. Dinuguan po. Yung
lutong Ilocano, sa amin, ako pagka nagluluto po ako, walang sabaw. Ah, tuyo na dinuguan. Pero niluto sa dugo. Siyempre, dinuguan eh. Di ba? Yummy po yan. Taga Abra, asawa ko tatabi na. Eh ako taga Cagayan eh. Ah, this is our recipe sa Ilocano ho. Adobong tuyo. Adobong tuyo. Ay, napakasarap yung adobo ho na tuyo. Ang pinakasabaw niya, siyempre, yung mantika ng baboy. Pa-pre-preserve po yun eh. Na i-pre-preserve for pero matagal ho sa amin eh. Nasa lata lamang ho, lalagyan ho namin. Pag gusto mo mag-ulam, kuha ka lang. Wag mo lang kakamayin dahil masisira ho yan. Masisira pagka kailangan ho mayroon kang panandok. Okay? Anyway ho, dinuguan pork. Tama po, yummy talaga yan, yung walang sabaw. Okay? Pero kanya-kanyang luto yan. Kanya-kanyang gimmick ho yan eh. Pero kay Anneli, pareho kami kasi Ilocano pala yung mister niya. Dan sharing, sabi ni Ma'am Ravenna, sorry, nasa bukid ako. Really? Data lang gamit ko. Tatabin. Sorry, di ko mapanood full show mo. But I share na. Ay, galing naman, Ma'am Ravenna. Wish you all the best there, ha? Kung hindi ka makapanood ng hanggang mamaya, okay lamang po yan. Basta stay safe, be safe po, Ma'am Ravenna and your family. Okay? Senalive Diesel. Grabe po talaga ang presyo ng karneng baboy. Sobrang mahal ng bilihin kung kailan po pandemic. Diesel. And this is from Quezon, mga kababayan. Grabe na ito. Anneli Gandesa. Baliktad ang pangyayari sa ipinangakong pagbaba ng presyo ng bilihin nung nangangampanya pa para maiboto. Ngayon, nganga na lang, busog sa hangin ang mga mamamayan. Ay nako, Anneli talaga. I think this is the worst part of our history, itong panahon ng Pangulong Rodrigo Duterte. Wala na hong mahal ng Pangulo kundi si Xi Jinping. Yung mga komunistang inchik ko na nananakop sa bansang Pilipinas. Siguro a few more years, lalong-lalo na kung mananatili itong Pangulong Duterte ho sa posisyon. Itong election na mag-ingat-ingat ho tayo mga kababayan. Mahirap na kapag ka Duterte pa rin ang mananalo ho dito. Tsak ho. Nasa bunganga tayo ng mga inchik, mga komunistang inchik. Eve M. Ramos Serben, nung dumating ang mga Spanish sa ating bansa, may proseso na talaga. O nga naman, talagang may proseso na. Pero yung adobo, dala pala ng mga Espanyol dito, ha? Ravenna Naya, I'm good cooking adobo. The best. Ilonggo style naman. Yan ang sinasabi ko, Ma'am Ravenna. One of these days siguro, kung mamamarapatin ho mga nanonood at nakikinig, we can set a day where we can take a yung bang anong tawag yun, yung isang lamesa lamang ho tayo, and then kahit isang ulam lang natin, adobo, pero iba-ibang putahe, iba-iba. Ang ganda siguro ng ang experience na ito, pero alam ninyo mga kabayan, gusto ko lamang sumaya po tayo pare-pareho, no? Matindi po ang mga pinag-uusapan natin sa programa natin. Pero there are times na talagang we have to
relax a bit para maka langhap-langhap po tayo ng sariwang hangin. Ganun. O maybe in a beach, pagka medyo lumuwag-luwag na itong pandemiko natin, pwede tayong maglakwatsa naman minsan, isang araw lang, kahit sa beach po tayo, magluluto-luto tayo. I think this is the best, no? Yung bang magkakaroon po ng banding-banding ng mga nanonood at nakikinig, nagko-comment sa ating programa. How about that, Eve? Ha? Eve? Sir Ben, ayan, okay. Ma'am Ravenna, di ba? Ma'am Angelica, you are welcome po. Sir Ben, mas original Pinoy dish pa po ang pinikpikan, sisig, etag, at iba pa. Yung sisig ba talagang tunay na Pilipino yan? I think so, no? Yung sisig. Yung etag, hindi ko po alam pa ito. Pinikpikan. Hindi ko rin po masyado kabisado pa yan. Okay? Tatabihin, para sa akin, manok at baboy na adobo with liver spread. Tas tama lang po yung sauce. Adobo Kapampangan, yan. Ayan. Sino nag-text nito? Baka si Ma'am Lilian ito, tatabihin, para sa akin, manok at baboy na adobo with liver spread. Tas tama lang po yung sauce. Adobo Kapampangan, yan. Okay. Ang problema kasi, pagka ang inilagay po ninyong panlasa, itong halimbawa, yung liver spread, hindi na adobo lasa yan. Liver spread na. Di ba? Nawala yung lasang adobo. Ang adobo sa akin mismo personal, yung walang kaaway. Not even the sauce. Yung asin lang, saka yung garlic, and then small amount of, tama-tama lang yung anghang. Nako, sarap po niya, no? Patutuyuin mo sariling mantika niya. Ay, nako talaga naman, no? Ayos po. Okay. Literal. Magkasabay po, natutunan ko po yan. Lutuin nung boss ko pa ay inchik. Ganun na. Experience ni Lito naman, ang boss niya, inchik. Nagluluto ng adobo. Meron din palang adobo sa kanila. Lilian Gabriel pala yung nagpadala ng lutong Kapampangan. Yan, si Ma'am Lilian ay talagang magaling magluto ito. Pati pusit. Magaling magluto. Angelica Paz, adobong may gata po. Gawa ng mga taga-Bicol. I know. Taga-Bicol po ang gata. Masarap din po. Sweet and spicy. Ayan. Natikman ko na yun because I had some friends also from Bicol before. Nagkaroon po kami ng affair sa kanilang lugar, and they, yung bang naghain po sila ng mga kakanin Bicol talaga. Okay, so natikman ko na po yan. Ravenna Naya, to many hearts. Ma'am, love na love po ninyo kami, ha? Thank you very much, Ma'am Ravenna. Eve Ramos, may proseso na talaga tayo ng maghanda ng adobo noong dumating ang Spaniards. They encountered our cooking process na isinalin nila sa dictionary by the Spanish Franciscan missionary Pedro de San Buenaventura. Ayun. At tinawag niyang adobo by native people. So tayo na ang nagpangalan na adobo. Itong dala-dala ng mga Espanyol. Ganun po ba, Eve? Ganun na po ba yun? Masaya dito sa farm, sabi ni Ma'am Ravenna. Masarap ang hangin. Hindi polluted. Wow, tama po yan. Kaya lang, walang wifi. Ay, naku talaga. Yan ang problema dyan. Bodol fight, tatabi. Yun ang gusto ko sanang mangyari ho sa atin. Sana, lalong-lalo na kung nasa beach po tayo, magbubudol-budol fight tayo. Ang sarap-sarap po siguro ang pakiramdam. Adobong Kapampangan, pork and chicken. Yan, kay Ma'am Lilian Gabriel. Pero sa amin sa probinsya,
Adobo, basta sinabing adobo, baboy lang. Meron din pong adobong manok at baboy. Meron din adobong manok lang. Ayun. Okay, pero gusto ko yung baboy talaga. Na walang sabaw. Okay. Adobong kapangpangan pork and chicken. Madami garlic with liver spread. Wow, ang sarap. Ito yung adobo tatabin. Ayan si Ma'am Lilian, gustong-gusto niya ho yan. Gustong-gusto talaga magluto at magaling magluto yan. Si Alex Rizada is watching and may comment din ho. Good evening, Tata Ben. Bakit hindi pag-isipan ng DTI na gawing standard ang recipe ng adobong pagpag bilang tugon sa gutom? Adobong pagpag. Pagpagin mo lang yun. Oh my goodness. Nagbibiro yata si Alex Ano yung adobong pagpag? Magpagpag ka na lang kung nagugutom ka. Ganun ba yun, Alex? Ikaw naman, mapagbiro ka, partner. Si Alex Rizada is a colleague sa Radyo Veritas, yung original Veritas, nung panahon na tayo po ay may problema sa bayan natin. Kasama ko po sa Radyo Veritas si Ginoong Alex Rizada. Now, he is in Cebu. Alex, di ba? Nasa Cebu ka? Christy Serrano, hi sir, good evening. Watching from Taytay, Rizal. Wow, kumusta po ang mga taga Taytay, Rizal? Yes, I love BSC. Ayan, si Ma'am Ravena. Jose Gregorio Clemente, meron po akong isang boteng ginataang santol. Regalo ng Bicolana. May 1 year ba sa refrigerator? Hindi ko alam kainin dahil Ilocano ako. Grabe talaga ito si Mr. Clemente. Bicolana ang nagbigay. Adobong santol. 1 taon nang nasa refrigerator. Nandun pa sa ref. Hindi niya makain. Ilocano daw kasi siya. Isa pa talaga ito. Nakakatawa naman ho kayo. Thank you very much, Mr. Clemente. Melito, watching. Good evening. Eden Petroves, watching from Tugigaraw. Kahit di kami magpangita ng adobong yan, basta may pakbit with bagnet, taob, ang kalahating kalderong kanin. Yan naman kay Mel. Yung bagnet is also Ilocano dish po yan. Di ba? O baka naman meron din bagnet sa ibang mga lugar. Katulad po ng Visayas. Pagpag, sabi ni Ma'am Angelica, pagpag po yung mga tira at tinatapon na mga pagkain galing sa mga restaurants. Kinukuha ng mga taong nakatira kalsada at nire-recook po nila as adobo, prito at iba pang pwedeng iluto. Sir Ben, Diyos ko po mga kababayan, ito po ba yun yung pagpag? Oh my God, really? Ito na po ba talagang Pilipino ho? Mga tira-tira, pinagsama-sama, ginawang adobo ng mga taong kalsada. This is the only food that they can afford. Mr. President, these are your people. Hindi ka ba naawa sa kanila? Ano bang ginawa ninyo sa ayuda ho? Ang laki-laking pera yan. Wait till Manny Pacquiao arrives after his fight in the United States. Nakabinbin po yung kanyang mga expose. At tabayanan na lamang ho natin. 1 buwan po ito na nasa Amerika po si Manny Pacquiao. Incidentally, mabuti nga't nag-aaway-away ito mga nandyan sa PDP laban ho ngayon. Pero natutuwa po ako sapagkat sa wakas si Coco Pimentel, ang top notcher na anak ni Nene Pimentel sa bar.
nagsasalita na tungkol dito sa PDP laban. Koko, hindi ko paniniwalaan yung sinasabi ni Mr. Cusi talaga. Because they are not actually original members and they probably hindi nila alam ang prinsipyo ng PDP laban. O kung alam man nila, hindi nila pwedeng isabuhay sapagkat they have another way of life. Mabuti nga po nagsasalita na ako kaya. Try to protect the party from this kind of people. Pinagsasamantalahan lamang po ang partido. Hindi po nila isinasabuhay ang prinsipyo ng partido. And that is the worst that could ever happen to any political party. Wag naman po sana na mangyari ho ito, mga kababayan. I was hoping then really na magsalita na po si Coco Pimentel sapagkat ito po presidente. Kanya nga lamang ho, ipinaubaya po niya ang pagiging presidente kay Manny Pacquiao, who is also doing good as party president. Ang problema lamang ho, itong mga hindi nagseminar, walang kamuwang-muwang sa partido, ito ngayon ang naghahari-harian. At parang sila na po talagang may-ari na po ng partido. Karamihan po dyan sa mga, tingnan ninyo, pinamimigay po ang partido kay Sara Duterte. Hindi naman po miyembro ng partido PDP laban si Sara Duterte ho. Pagkatapos siyang tatangkilikin pong pangpangulo ho. Ano ito? She is not a member of the party ho. Pagkatapos pipiliin po nila Mr. Cusi, si Sara Duterte, over and above the president of the PDP laban, Manny Pacquiao. Oh my goodness. Unbelievable. Talaga naman po, mga kababayan. Iba-ibang klase ng tao, parang iba-ibang luto ng adobo ho. Jose Gregorio Clemente, ang chicharon sa Kamiling Tarlac, parang bagnet. Pero makayong mas masarap dahil malutong at hindi matigas tulad ng bagnet ng Ilocos. Ay, tama po yun. Bagnet ng Ilocos. Yung bagnet to talagang Ilocano dish po yan. Sanaliv Lizel, Sir, masarap yung yung ginatang santol, lalo na sa mainit na kanin. Mix mo po siya sa mainit na kanin. Kaso baka po sira na yan. 1 year na siya. O nga naman, Mr. Clemente, sira na yan. Baka magluto ka uli ng natikman ko na yung ginatang santol, ha? And that was part of the dish when we had this, yung bonding with some Bicolano friends. Adobo na may gata. Yan. Santol na ginataan. Masarap po yan. Okay? Ariglado. Kanya-kanya talaga eh. We are 7,000 plus islands in the country and every island ay may sarili-sariling luto. Di ba? Hanapin ho ninyo yan. Even Ramos is watching. Mary Ann Vicente is watching. Mary Ann, magandang gabi. Good evening. Jose Gregorio Clemente, palagay ko, drama lang ang away ni Pacquiao at Duterte. Preparasyon lang yan para sa Pacquiao for President. At Duterte as his Vice President. Really? Pacquiao for President? Duterte for Vice President? Sa tingin ho ninyo kaya napapag-resign ni Duterte si Pacquiao so that Duterte will become the president again? Is this possible? Alam ninyo, mga kababayan, huwag na ho natin paglaruan pa ang pangalan ng Duterte ho. I don't think it's necessary. Kailangan ho, mag-isip-isip na po tayo para makaalpas naman ho tayo sa mga paghihirap po natin ngayon.
Lita Real, sabi niya, yaw ko na sa Duterte tatabin. Yaw ko na. Pero gusto mo santol, ginataang santol. sabi ni Lita Real, yaw ko na sa Duterte tatabin. Marami pong ayaw na talaga. Oh, marami nang ayaw talaga. Christy Serrano, sir, I missed you so much. Been listening to you in a program, I don't know when was that. So long time already. Love you, sir. Sabi ni Christy Serrano. I wish makapag-enjoy ka pa rin dito sa programa natin ngayon. Ha? Christy, thank you very much. Lilian Gabriel, tatabi, nagugutom ako. Puro favorite ko yan. Masarap talaga ng yung ginatan talaga. Pero alam po ninyo, masustansya ko yung ginatan. Yung milk ng niyog. Sabi nga po ng mga experts natin, hindi ko naman, uminom lang kayo ng kaunting yung gata. Not necessarily yung virgin coconut oil. Processed na ho yun. Yung gata mismo. Yan eh. Yung bang panangga sa virus daw yan. Panangga sa virus. Pero wag lamang po marami. Kasi alam naman po nyo, kung maparami po ang gata sa tiyan, delikado tayo dyan. Alam ni Ma'am Lilian yan. Pagka maraming gata sa tiyan ho ninyo, delikado ho yan. Alam ni Ma'am Eve Ramos yan. Sir Ben, nakakagutom ang topic natin. Oh? Naglalabasan ang iba't ibang klase ng adobo from different hometowns. That's true. Alam po ninyo, sa dinami-dami kasi ng isla sa Pilipinas, halos kanya-kanyang isla, meron kanya-kanyang putahe, may kanya-kanyang lutuin, may kanya-kanyang yung masarap na pang-ulam. Okay? Whether that is isda, alam niyo, sa isda, ang dami din pong luto dyan eh. Ang dami pati kilawin. Ang dami pong pamamaraan ng kilawin. Pero mas gusto ko po yung sashimi. Yung masarap na kilawin na nandyan po sa malalaking restaurant. Pero yung adobong, yung ginatan na kilawing isda. Paborito ni Andy Lawson yan ng Tacloban. Alam ko, pagbabalik ko dito sa Metro Manila, maghahanda po yan ng ginataang kilawin. Okay? Ma'am Lilian Gabriel, watching Love Hurts. Pa-shout out, sir. Sinong gusto mong batiin? Love Hurts. Gusto ko President Sara Duterte. Vice President Duterte. Really? Love Hurts talaga. Okay? Wala tayong magagawa kung saan gusto mo eh. Ha? Okay. Gregorio Clemente. Duterte does not have to be president again. Ang gusto lang niya, makalusot sa persecution. Oo nga eh. Nakakatakot pa nga ho yung kaso niya sa ICC. International Criminal Court. Delikado ho si Digong ho dito, mga kababayan. Hindi po siya lulubayan pagka nag-umpisa ang trial nito. Ayaw namin ni Pacquiao, pang-boxing lang yan, nababagay, sabi ni Love Hurts. Do you have a name, Love Hurts? Sana ho, yung mga makikisama po dito sa atin at yung bang lalahok sa ating programa, katulad po ng halos lahat ng mga nakikilahok dito sa ating programa, meron talagang pangalan. Okay? Love Hurts, would you like to be, okay? Jose Gregorio Clemente, correction, prosecution. Tama? Kasi si Digong, hindi, pero he will be persecuted by the prosecutors.
Mr. Clemente, prosecution talagang dadaan po siya sa paglilitis. Okay? And dito naman po sa Pilipinas, kung siya po ay presidente natin ngayon, hindi po pwedeng kasuhan po siya. Meron siyang immunity. Hindi po siya tatanamaan ng virus ng kanyang mga kalaban. Kanya, matapang ho siya. Pero pagka wala na po sa posisyon, wala na sa pwesto, hindi na sa Pangulo, yan, pwede na siyang kasuhan. At marami nang nangako na kalaban po niya. Marami na po siyang nagrabyado, na nagawa ng mga paglabag sa karapatang pangtao. Ito ngayon ang nagsasabi. Hintayin namin na hindi ka na Pangulo. Ayan. Kaya natatakot din po ang Pangulo eh. He's afraid of his life. Kahit matanda na mo yun, mahirap pong makulong. Tingnan ninyo, matanda ka na, wala kang pinagkatandaan. Makukulong ka pa. Ay, nako talaga naman. Anyway, Sanalive Diesel. Dito po sa Quezon, masterpiece yung longganisa. Tama. Hardinera, baboy at pork embutido. Yummy po siya. Pag natikman po nyo, hanapin nyo siya. Ay, nakatikim na ho ako ng longganisa ng Quezon. Nakatikim na rin po ako ng longganisa ng, ano ba yun, kalumpit ba yun o hagonoy? Kalumpit Bulacan. Masarap din po yun. Nakatikim na rin po ako ng maliliit na longganisa ni Chavit Singsa. Sinsa na ho kayo. Maliliit na longganisa ni Chavit Singsa. Tagabigan ni Ilocos Sur kasi si Chavit ho eh. Nakatikim na po ba kayo nun? Yung longganisa ng Ilocos Sur. Masarap din po yun. So, kanya-kanyang panlasa ho yan talaga. But meron pong iba mga lugar na talaga nag-excel yung mga panlasa ho na ginagawa po nila. And we should appreciate their ingenuity. Mabibigyan ka ng talagang katakam-takam na ulam. No? Napakasarap talaga ng mag-ulam ng napakasarap. Diba? Sanlive Diesel. Thank you, ha? Jerry Arroyo Acuno. Good evening, Tata Ben. Stay safe. Thank you very much, Jerry. Lita Rial. Niloloko na tayo ni Digong. Sorry. Pansinin ni lamang po natin ang nangyayari ngayon. Sabi po ni Lita Rial. Isipin ninyo. Tignan ninyo, pati tayo. Natuon tayo sa adobo. Halos isang oras na tayo, mahigit ng isang oras. Pero iba't ibang tayo naman. Maganda naman na pinag-uusapan. Lighter side of the issues that we discuss every day. Lighter side. Okay? Niloloko na tayo ni Digong. Sorry. Pansinin na lamang po natin ang nangyayari ngayon. Talagang napakarami po ang nangyayari na dapat hindi po mangyari. Pakigreet po yung mga nanalo sa ginanap naming paraffle habang nag-pipiding. Meron first prize, 1 Vivo Y11. Second prize, 3,000 pesos. Third prize, 1,000 pesos. Yung Vivo, yung cellphone na yan, Mel, maganda yun. First prize, 1 Vivo. Second prize, second prize, 3,000 pesos. Third prize, 1,000 pesos. Meron na bang na mga nanalo? Mel, padala mo dito. Tata Ben, hindi ka kita sa camera. Kalahati lang. Oh, really? Ang buong-buo ako, padre. Ina-adobo na nga ako dito eh. Ano? Exit mo at balik ka ulit, padre. I-exit mo muna daw bago bumalik. Okay? Para makita mo ako ng buong buo. Yan.
Okay na po, sabi ni Haring Jerry. Okay, Haring Glado. Sana Liv, Lizelle is watching. Good evening. Okay. Sa inyong lahat na nakikibahagi dito po sa ating talakayan tungkol sa adobo and other dishes, Philippine dishes. Maraming salamat. Wag po kayong manghinawa na sumali po sa mga usapan natin. Okay? Balikan natin yung mga real issues natin with only 30 minutes left sa ating programa. I hope you will stay with us hanggang sa matapos po ang ating programa. Okay? Ito mga kabayan. Ang report ng DOH, Department of Health, 3.5 million Filipinos fully vaccinated. Pinagmamalaki yan. Kailan pa tayo nagsimula magbakuna Isang taon na itong pandemic mahigit 3.5%. 3.5 That means 3.5% of 110 million Filipinos. Very far from the herd immunity that this government is talking about by the year end. Hindi po makukuha. And yet, tignan ninyo pinaggagawa nila. Pinapayagan na ang ating mga minor de edad, mga 5-year-old kids in the streets, in parks. Napanood ko po yung dami ng mga bata nagkukumpulan, pati mga magulang, mga young adults in the park. Wala nang face masks. Ganito na po ba talaga ang itsura ng buhay natin? We have not reached herd immunity. Only 3% have been fully vaccinated. 3.5 million Filipinos fully vaccinated. We have to vaccinate 70 million Filipinos just to reach the herd immunity. Other provinces, mga kababayan, tumataas po ang bilang ng virus. Dito sa Metro Manila, bababa, tataas. Bababa, tataas. Pero ano sabi na? Ang sabi ng MMDA, nagkaka-traffic na ang Metro Manila. Kailangan na magsagawa na po ng number coding. Ibalik ang number coding. Which means, nasa labas na lahat ang tao. Anong nakikita ko natin dito? Ano bang nangyayari na? Naniniwala pa po ba kayo na may COVID pa? O baka naman talagang niloloko na lamang tayo? Ito nga pong nangyari sa Thailand Nakakabahala po ito Ang sabi po sa report na natanggap po natin dito sa Pilipinas, Thailand, nakapagbakuna po sila ng 677,348 of their citizens. 680 nagkasakit Isa ang namatay, isa po ang critical. In other words, 10% of 677,000 fully vaccinated with the Sinovac. Ito ang bakuna natin dito sa Pilipinas po Pero anong sabi ng Department of Health? Wag kayong mag-aalala sapagkat ang bansang Chile, ang kanilang experience, 90% na pre-prevent ang pasyente na madala sa ICU. 87% hindi na naho-hospital. 86% hindi na namamatay. Yan ang sinasabi ng Department of Health. Experience na po ng Chile. Kanya,
okay lamang po ang Sinovac po dito sa atin. Ano kayang relasyon ng Chile at ng Pilipinas? Pwede pang ikumpara ang Thailand at ang Pilipinas sapagkat parehong Asyano ito. Parehong hype. Di ba? Ang mga Latino ho, iba ho ang kanilang kultura, iba ang kanilang amoy, iba ang kanilang panlasa, iba. So, yun po bang sinasabi ng DOH na experience ng mga Latino ho, mga kaibigan, applicable to the Philippines? O mas nakakatakot, itong nangyari sa Thailand na pwede mangyari dito sa atin kung magpapatuloy tayo sa Sinovac vaccine. Bakit ang binabanggit dito? Latin experience ho. Why can't our government tell the people exactly what is going on with the Sinovac? Ito po ba'y talagang reliable ho, mga kababayan? Ano po ba talaga ang studies na ginawa ng ating gobyerno dito sa Sinovac? Meron po ba talagang clinical trial ito? Meron po bang ginawang pag-aaral ang ating FDA, ang Department of Health, tungkol sa Sinovac? Balita ko, wala eh. But it was given EUA, Emergency Use Authorization. So where are we now? Masakit po ito, mga kababayan, sapagkat we do not know kung totoo itong virus o hindi. Pero mas nakakatakot kung makikinig tayo sa mga sinasabi ng ating Department of Health na kung minsan hindi po kapanipaniwala ho. Sinovac. Nasaan yung clinical trial ho nito? At nasaan yung pag-aaral na ginawa ng FDA, ng mga experts po natin of the vaccine? Meron po ba? Why don't you present it to the Filipino people para hindi matakot ho, mga kababayan? Katulad po nito, Thailand experience. Kamukha natin ang mga Thailanders ho, mga kababayan. 10% of those fully vaccinated nagkasakit dahil po nabakunahan sila ng Sinovac. Hindi tumalab sa kanila. Dito sa Pilipinas kaya, nare-report po ba ang nangyayari sa mga nabakunahan? I doubt it. Wala na nga ho tayong balita kung may namamatay pa ho sa mga pasyente ho natin. Hindi ko na nga nakikita na may umaakyat na numbers sa death dahil po sa virus. Mga hospitals natin, wala nang nai-report na overwhelmed. Ano bang nangyayari na ho, mga kababayan? Talaga po bang lumuluwag na ang ating kalagayan po dito sa ating bansang Pilipinas? Ay bakit ang Davao ho, mga kababayan? Davao continues to be a high risk as far as the DOH is concerned. Ano bang meron sa Davao ho na naiiba sa ibang mga lalawigan? Ay, nako talaga ho. Kuya Ben, mas masarap yun. Yung pagkain ng Arabic na parang langgunisa ang laman. Langgunisa, ang laman po noon, bigas at giniling. Maraming ingredient po yun. Pag natikman nyo, ang sarap, piniprito din po yun. Giniling, longganisa. Ang laman po noon, bigas at giniling.
tapos ipriprito. Arabo, pagkain Arabo. O, iba naman ho yun, mga kababayan. Pero, yan po, experience po ni Ma'am Mercy Ong sapagkat nagtrabaho po ito matagal na panahon dyan sa Saudi Arabia. Stay safe, Tata Ben. Good night na. God bless to you and to all. Love, 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 love. Sabi po ni Ma'am Ravenna na yan, nasa bukid po kasi siya. Wala po siyang internet, kundi yung data lang. Alright. Ma'am Ravenna, good night na po. Matulog kayo mabuti. Enjoy the fresh air dyan sa inyong lugar. Lita Real, ako po, hindi na ako naniniwala sadyang niloloko na may COVID. Niloloko na may COVID. Ibig sabihin, hindi ka na naniniwala na may COVID. No? Alam mo, Lita, hindi ka nag-iisa sa paniniwala yan. Oh, marami ng mga Pilipino talaga ang hindi na makapaniwala, hindi na alam kung anong paniniwalaan nila. Nako, talaga. Marie Clado is watching. Good evening po. Keep safe always, sabi ni Ma'am Marie Clado. Mel, first prize, Vivo, Cesar Cruz, nanalo po ng Vivo, ha? Wow. Congratulations, Cesar. Second prize, 3,000 pesos, Jennifer Yung. Ayan, Jennifer Yung. Third prize, Carmelo Antonino Gonzalez. Ayun, meron pang 10 consolation prizes worth 500 pesos each. Ayan, ang ganda. Congratulations, Mel. And to the winners, congratulations. At pasalamatan po natin ang tropa ni Mel Rodelio Militante diyan sa Calamba, Laguna sapagkat ginagampanan po nila ang isang responsibilidad ng isang good citizen. Congratulations, Mel. May your tribe increase. Okay? Mon Naral. Good evening, Padre. From Canada. Yan. Magandang gabi. Mon, good evening. Alright. Oh. Sandali lang ha. Iinom lang tayo ng Big 2. Ayan. Alright. Eto na. Isa pang pag-uusapan nun natin. Etong mga trolls, mga kababayan. 12 senador na po natin out of the 24. Kalahati ho sa Senado ang nagsalita na ho. Iimbestigahan nila bakit gumagamit ng pondo ang ating gobyerno para sa paninira sa kalaban ng administrasyon. Oo nga naman, bakit gagamitin mo ang pondo ng gobyerno para siraan o kaya magkalat ng peking balita? 12 senators probe trolls using government funds. Alam niyo meron ang hinire ang Department of Finance, Troll ni Digong ito. Binayaran po sa loob ng 4 o 5 buwan ng kulang-kulang na 1 milyon mga kababayan. Baka ito na nga yung gumagawa ng mga trolls na ito under him. No? Pero with additional funds coming from this administration. No wonder mga kababayan. Malaking pera ang hindi pinamigay nitong pandemic na ito. Hindi po binigay sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan ng saklolo mula sa ating gobyerno. Ibinigay nila sa mga trabaho sa administrasyon na ito para pagandahin ang imahe ng administrasyon na ito. Nakakahiya. Nakakahiyaw ito.
Ang laki-laki po ng kinukurakoto nila sa kaban ng ating pamahalaan. Oh? Cesare Rojas, tama kayo dyan, sir. Sasuri Rojas, thank you very much. Ang dami talagang trolls, mga kababayan. No? Even the PCOO, ito yung Presidential Communications Operations Office under Martin Andanar, Secretary Martin Andanar. Hindi ko alam ho, mga kababayan, mabait naman po si Mr. Andanar. Pero wala ho yata magagawa ang kabaitan pagka ang nag-utos po demonyo na. Maliban na lamang ho kung malakas-lakas lang ang loob ng mabait na tao na salungatin ang gusto ng demonyo. Pero bihira ito, mga kababayan. Kanya, kadalasan yung mababait na mga kababayan natin, kung hindi man makalaban, nananahimik na lamang ho. Malakas kasi ang demonyo talaga. You have to have extra courage to fight the devil. So even the PCOO, mga kaibigan, may mga trolls and they are spending government fund for this. Can you imagine? Ang dami ho nilang hinire na contractual employees. Mas marami pa po sa may hawak ng plantilla ngayon. Anong klase ito, mga kababayan? These are government funds being used to destroy other people. Kaya sa susunod po na eleksyon ho, itong darating na eleksyon ho, mag-isip-isip po tayo, mga kababayan. Ang daming nangyayari na dapat hindi po nangyayari. But because we have a president na super brave, super tapang, nagagawa ho nila kanilang gustong gawin sapagkat ang taong bayan naman po nagsasawalang kibo eh. Pero ako'y natutuwa ho sa mga sandaling ito sapagkat marami na po ang tumitindig. Katulad po nito, nararamdaman ho natin, marami na po mga Pilipino ang tumitindig para ipagtanggol ang ating soberanidad. Lalong-lalo na po ngayon. Nalaman po ninyo na ang ginagawa ng mga komunistang in-check dyan sa West Philippine Sea kung saan nangingisda ang mga kapwa nating mga Pilipino. Pinagtatapunan ng human waste ng mga komunistang in-check at walang magawa, walang ginagawa ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakaawa ho ang mga Pilipino. Hindi ko maintindihan. Kasi ho, nagpahayag na ho ng pagmamahalan ng dalawang leader, Rodrigo Duterte at Xi Jinping. Nagmamahalan pala sila ho, mga kapatid. Can you imagine? Undying love for Xi Jinping. Ang sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe na talaga ito, mga kababayan. Si Xi Jinping naman, huwag kang mag-alala, bata ko. Ipagtatanggol kita. Can you imagine, mga kababayan? Mr. Duterte is relying from foreign leaders yung kanyang protection. Sa ibang tao, humuhugot ng lakas ang Pangulong Duterte at hindi po nanggagaling sa taong bayan ang kanyang lakas. Ano ito, mga kababayan? In other words, he does not need us. Ang kailangan niya si Xi Jinping. Pero ang daming projects na sinasabing build na hindi po napunduhan. Anak ng pating talaga. Armando Badillo, tatabin, di ba ang 666 ay devil? Ganyan, DDD. Alamin mo nga na lang kung sino-sino ang tatlong D.
DDD. O nga ano Buddy Badillo. Mel, ako po naniniwala sa COVID. Ang di ko lang pinaniniwalaan yung bilang ng mga nagkaka-COVID na pinalalabas ng DOH. Ika nga, kapag marami ang may COVID, malaking pondo ang kinakailangan. Madami din. Ano ito? Malaking pondo kakailangan. Madami din ang kurakot. Kahit nga COVID ang cause of death ng patient, pinapalabas nila COVID. Kahit hindi COVID, inalalabas na COVID. Contact nila ang hospital at PhilHealth. Ito yung mga katotohanan na talagang nangyayari. Corruption eh. And our president has nothing to do now with corruption. At he cannot solve corruption. But he promised to solve corruption as he promised to stop drugs in 6 months. Pero sa ngayon mga kababayan, 6 na taon na siya sa lungga. Corruption, drugs, namamayani pa rin sa atin. Grabe. Grabe talaga. Okay? Hindi ko malaman kung... Pero maniwala ho kayo. Malapit na ho. At sana wag magkamali ang taong bayan. Wag po sana tayong magkamali ho. Kasi oras na magkamali tayo ulit, babalik tayo sa dati. Walang mangyayari sa buhay po natin. Pare-pareho. Tignan ho ninyo, yung ginagawa nila si PDP Laban. Nakakaawa na ho talaga, pero magpapasalamat po ako talaga. At kumikibo na ho si Senador Coco Pimentel. Siya po ang pinagkatiwalaan ng kanyang ama na ipagpatuloy ang legacy, lalong-lalo na sa partido PDP Laban. Wala na si Ninoy, wala na si Nene Pimentel. Pero at least, nandyan po si Coco Pimentel. Sana ho, wag pagsamantalahan ng iba ang partido. Nakalulungkot po eh. Nakakalungkot. Binababoy talaga eh. Parang ginagawa ng mga inchik ngayon sa West Philippines, binababoy talaga. Ang takin nyo, tinatapunan na ho ng human waste. Pagkatapos yung mga corals ho natin, sinisira na ho nila. Ang laki na po ng kasiraan po sa West Philippines. Gawa po ng mga barko, ng mga komunistang inchik. Nakalulungkot sapagkat pinababayaan po ng ating Pangulo Rodrigo Duterte. So anyway, bukas po, babalik po tayo dito sa ating palatuntunan ho. At pag-uusapan natin uli mga issues katulad nito. Patuloy natin palalaahanan ang bawat isa. We have responsibility for our country. Malaki po ang responsibilidad natin para sa ating inang bayan. Huwag po natin sanang kalilimutan yan. Whatever happens to our country, whatever happens to our people, pananagutan din po natin pare-pareho. Ang mga inilalagay ho natin mga pinuno, nandyan lamang ho, sapagkat inilagay ho natin. Pwede natin silang tanggalin. As a matter of fact, mga kababayan, pwede ho natin tanggalin. And the right moment to start doing that is during election. Sana ho, wag ho tayo magkamali muli sa darating na halalan sapagkat grabe na po itong nangyayari po sa ating
bansa. Oh. Mantakin ninyo sa West Philippine Sea na lamang ho eh. Alam ninyo po mga kababayan, 236 warships ho, ng Inchik, komunistang Inchik, nandyan po sa West Philippine Sea. Nagtatapon po sila ng basura. Nagtatapon po sila ng kanilang dumi. Walang ginagawa ang ating Pangulong Duterte. Magpasalamat din po tayo sapagkat marami ng mga Pilipino ho, ang umaarangkada at talagang nagsasabi na po ng kanilang pagsuporta sa ating soberanidad. Natutuwa po ako sapagkat iba eh. Iba yung feeling nyo. Pagka nagkakaisa mga Pilipino towards one advocacy, one goal, defend our sovereignty ho. Natutuwa po ako sapagkat ito naman talaga ang kailangan nun natin, mga kapwa Pilipino. Magkaisa po tayo sapagkat ito po ay ating sariling bansa. Tanging nag-iisa po ito. Pagka nawala pa at napunta sa kamay ng mga incheck, tayo rin po mawawalan. O, di ba? Anong gagawin nun natin para hindi tayo mawalan? Paalisin nun natin ang mga nagkukunwaring leader na wala naman pong ginagawa. At labanan nun natin yung foreign country na yan na nananakop sa ating soberanidad. Lang naman ang kailangan nun natin. Nagawa na ho yan ng ating mga ninuno ho, mga kababayan. Nagawa na po ng mga lolo't lola natin, mga magulang natin. Marami ho sa kanilang namatay. But they provided us this freedom and democracy. Kung wala ho sila, wala ho tayong kalayaan. Kanya ho, sana ho, magdasal ho tayo. Ha? Na bigyan pa tayo ng lakas ng ating Panginoon to survive until election day. Makaboto ho tayo, pero muna, siyempre ho, magprehistro tayo. Ay yung mga hindi pa nakarehistro, mga kabataan ho, yung mga magulang, pagsabihan na po ninyo, mga anak ninyo, pagka mag-18 ka na sa darating na May 2022, pwede ka nang magprehistro. Pwede ka nang butante sa susunod na halalan. Mel, yan din po ang panawagan ko. Huwag na po tayong magkamali sa pagpili ng susunod na Pangulo. Kaya BBM lang po para sa 2022 presidential election. Ben, militante po. Alright. Maria Ali is watching. Good evening, Ma'am Maria. Magandang gabi po. At sana po ay patuloy po ang pagsubaybay po ninyo dito sa ating palatuntunan. Alright? Sana ho, tuloy-tuloy po ang pagsusubaybay po ninyo para magkaroon ng inspirasyon ng bawat isa na sumusubaybay din po sa ating palatuntunan. Alright? Okay? Okay. So mga kaibigan, ang Taal Volcano ho, patuloy pa rin po ang kanyang pagbuga. Medyo nakakasulasok yung usok na ibunubugan nito. Yung mga kabayan natin dyan sa Batangas, wag ho kayong masyadong wag kayong babalik muna sapagkat alert level 3 pa rin. Meron pong paganib na ito ay pumutok sapagkat meron pang magma sa ilalim. Okay? Pagka nagdikit ang magma at saka yung tubig, ayan ho ang putok. Pre-magmatic. Ang tawag ko nila doon. Ayan na yung ninyo na si Mr. Solidum ang magbanggit po dyan. Okay? Okay? So, yung mga kabayan natin dyan sa Batangas, wag mo nang babalik po sa inyong mga... Pero there is one thing here, ang Taal Volcano ho, almost every year, meron pong pag-activate. And every year, naglilikas ho. Bakit hindi magawan po ng ating pamahalaan na yung mga nakatira ho sa paligid ng Bulkang Taal ay mabigyan ng permanenteng lugar
na malayo-layo na sa kanan ng bulkan. Hindi ko maintindihan, no? Bakit ho yung mga local officials ho natin sa paligid ng Bulkang Taal, hindi po sila nakakapag-isip ng ganire? Bakit ho sa tuwin na mayroong pag-alboroto ng bulkan, ayun, nagkukumahog ang mga local government officials na mag-evacuate ng kanilang mga sariling mga residente. Bakit ho ganun? Kung inilayo na ho natin sila sa panganib, di wala ho tayong problema. Pagkakaroon man tayo ng problema, konti-konti na lang. Hindi katulad ho niyan. Libo-libo 13,000 evacuees from Taal volcano alone. Kita mo na niyo yan. Ang dami po ang pinakakain ho ngayon. Saan manggagaling yung mga ipakakain ho natin? Pero kung meron silang sariling tahanan, meron silang hanap buhay, meron silang pinagkukunan ng pansarili ho nila para sa kanilang pamilya, hindi na po tayo mahirapan. Pero wala po ni isa sa mga local government officials ang nakakaisip na ilikas na ho permanently ang mga palagi na lang ini-evacuate na mga residente malapit sa Taal volcano. Not even our national government is thinking of that. Bakit ho? Ito ho, ang dapat tignan ho natin mabuti ho. Taal volcano, halos taon-taon ho yan. Nag-aalboruto. Wala hong nakakaisip na gumawa ng paraan. Ngayon, dati nang inililikas. Libo-libo ang mga ito Mabigyan na po ng permanenteng lugar sa medyo malayo-layo na sa paanan ng Taal volcano para hindi na sila maliligali. Papanatag ho ang kanilang kalooban. Makapaghanap buhay ng maigi. At may taguyod ang kapakanan ng kanilang mga sariling pamilya. Okay? Sana ho, mangyari ito, panaginip po natin. Mukhang panaginip lamang ho ito Mukhang hindi mangyayari, pero magkakaroon naman po ng halalan Yung mga kababayan natin na malapit po dyan sa sa Batangas mismo. Maraming mga barangay at mga munisipyo ngayon dyan, tignan ninyong kapakanan ng mga kababayan ninyo. Marami po sa kanila, palagi nilang nililikas. Wala nang kasiguraduhan ang kanilang pamumuhay. Nakakaawa. Tignan natin ang pinakamainam para sa kanila, para sa susunod, hindi na po maliligalig ang ating mga kababayan. Bueno, wala na ho tayong oras sa kabuuan po ng ating Your Honor Please. Dito po sa ating broad streamcast. Ayan, communicators. Maraming salamat sa mga nag-participate sa ating programa, sa mga nag-comment, mga bumati at mga nagpahayag ng kanilang mga pananaw. Maraming salamat po. Ben Pipon here, saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.